And though these are days of great trial, of famine and darkness and sorrow, still we are the voice in the desert, crying, prepare ye the way of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, the year of Jubilee, and out of Zion till salvation comes. And these are the days of Ezekiel, the dry bones becoming his flesh. And these are the days of your servant David, rebuilding a temple of praise. And these are the days of the harvest, for the fields are as white in your world. And we are the
Psalms chapter 1 verses 1 to 6. Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night. That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers. Not so the wicked. They are like chaff that the wind blows away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked leads to destruction. Magandang umaga mga kapatid, at tayo po ay dumako sa panimulang panalangin para sa araw na ito. Pagpapala sa ating lahat. Maraming Diyos, sa puso po kami nagpapasalamat sa iyo. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan, pinapupurihan namin ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Dahil sa iyong kabutihan sa iyong mga anak, Panginoon. Bagamat hindi maganda ang sitwasyon, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, dahil andito pa rin po, binibigyan mo kami ng kalayaan, bagamat online service lamang, pero yung salita, Panginoon, ay patuloy na naibabahagi. Malaking pagpapasalamat po namin yan, Panginoon, dahil yung kalayaan na yan na nakapagbibigay sa amin, iba yung kalakasan sa aming kaluluwa, sa aming espiritu. Maraming salamat din po, Panginoon, andun pa rin ang iyong pag-iingat sa iyong mga anak, at tinutupad mo pa rin po yung pangako na hindi mo kami iiwan o pababayaan ng Panginoon. Maraming salamat din po sa iyong banal espiritu na sa tagal ng pandemya na ito, Panginoon, ay naandin siya na laging umaaliw sa amin. Lalong higit pag nakaparinig kami ng iyong mga salita, Panginoon. Buhay na salita na nang galing sa iyo, nagsisilbing kalakasan sa amin, Panginoon. Naandun ang kanyang kaaliwan na binibigay sa amin sa araw-araw. Nakakaranas ang ibang mga kapatiran namin, Panginoon, ng pagsubok na kung saan ay nabibiktima din sila ng virus na ito, Panginoon. Pero andun pa rin ang yung pag-iingat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. At sa oras ito, Panginoon, dalayan po namin, Panginoon, ng yung mga salita ay pagpalain mo, Panginoon, makapagbigay sa amin na iba yung kalakasan, lalong hindi po yung magbabahagi ng yung salita, Panginoon. Dalayan po namin, Panginoon, na lukuban mo po yung banal na espiritu na siyang maibahagi ito ng talagang may buhay na salita na magbigay pagpapala sa bawat isa, Panginoon. Pagpalain mo po lahat ng mga makikinig ng iyong salita. Palain mo po yung magbabahagi ng iyong salita, pati ng kanyang pamilya, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, at nawa maraming pang makapakinig ng iyong mga salita, Panginoon. O Lord, sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagdakila. Ang iyong pangalan palamang, Panginoon, at lagi po namin ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Maraming salamat po, Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise God in his sanctuary. Praise him in his mighty heavens. Praise him for his acts of power. Praise him for his surpassing greatness. Praise him with the sounding of the trumpet. Praise him with a harp and lyre. Praise him with tambourine and dancing. Praise him with the strings and flute. Praise him with a clash of cymbals. Praise him with resounding cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. And these three remain: faith, hope, love, but the greatest of this is love. His love never ceases. Higher than the mountains that I face, stronger than the power of the grave, constant through the trial and the change. One thing remains, this one thing
Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, never runs out on me. Your love. And on and on and on and on it goes, as it overwhelms and satisfies my soul. And I never ever have to be afraid. This one thing remains. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love. In death, in life, I'm confident and covered by the power of your great love. My debt is paid, there's nothing that can separate my heart from your great love. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. And on and on and on and on it goes, as it overwhelms and satisfies my soul. And I never ever have to be afraid. One thing remains. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails and never gives up, it never runs out on me. Your love. You call me out upon the waters, great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours. You are mine.
mercies abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where fear may fail and fear surrounds me, you've never failed and you won't start now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, you are mine. Oh, you are mine. You are mine. Oh, Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters whenever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, you are mine. You are mine. Magandang umaga po mga kapatid. Hallelujah Lord, purihin ka dakilang Diyos. Tayo po ay dadako sa ating prayer sanctuary sa umagang ito amang banal. Hallelujah Lord, hallelujah Jesus, purihin ka dakilang Diyos. Amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli Panginoon, kami po'y lumalapit sa iyo, O Lord God, nagpapakumbaba amang banal. Linisin mo po Diyos ang aming mga puso sa oras na to upang malaya kami, O Lord God, na makalapit, Panginoon, sa iyong makabanal-banalang trono, O Lord God. Hallelujah, Jesus. Ama, tinataas ko sa iyo sa umagang ito, O Lord God, ang mga may sakit, Panginoon, O Lord God. Ikaw ang dakilang manggagamot sa kanilang mga buhay, O Lord God. Ano man ang kanilang kalalagayan, Panginoon, sa hospital, Panginoon, sa anong dako, Panginoon, sila man, O Diyos, ay nasa kanilang bahay, Lord God. Ano man, O Diyos, ang kanilang nararanasang sakit, karamdaman, O Lord God. Panginoon, tinataas namin ito sa iyo, Amang Banal. Tunay na ikaw, O Lord God, ang siyang dakilang maggagamot sa buhay ng bawat isa sa amin, O Lord God.
Maraming salamat sa umagang ito, O Lord God. Alam namin, O Diyos, na ang iyong biyaya ng pagpapagaling ay dumapo sa mga may sakit amang banal. Tunay na ikaw, O Lord God, ang dakilang gagamot sa bawat isa, O Lord God. Ano man ang kanilang mga karamdaman, Panginoon, maging ito'y physical at spiritual, O Lord God. Bigyan mo po kami, O Diyos, ng kalakasan, Panginoon, upang lahat ng ito ay mapagtagumpay namin ito sa lahat ng panahon, Panginoon, na ikaw ay aming pinupurit, pinasasalamatan. Tunay na ikaw ang aming sinasampalataya ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa umagang ito, Lord God. Purihin ka, dakilang Diyos. Ito po ang samot dalangin namin sa iyo sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, magandang umaga po. Ngayon po ay darako naman tayo sa ating pagbibigay. At tingnan po natin sa salita ng Panginoon sa Deuteronomy chapter 15 verse 10. Sabi po dito, give generously to Him and do so without a grudging heart. Then because of this, the Lord your God will bless you in all your work and in everything you put your hand to. Mahalaga po sa Panginoon ang pagiging generous. At kung magiging generous po bawat isa, imagine mga kapatid, wala pong mahirap na hindi natin kayang pagtagumpayan. Wala pong malaking problema na hindi natin kayang solusyonan. Kung sama-sama lamang po tayo, magiging consistent lamang po tayo na magiging generous. Alam naman ng Panginoon na tayo ay naghihirap, lalong-lalo na po financially. Dahil marami po sa atin na either na wala ng trabaho or lumiit ang sweldo, or lumiit ang pinagkakakitaan, humina po yung negosyo. Pero take heart, sabi nga po ng Panginoon. Dahil ang Panginoon po ay siya po ang source ng lahat ng ating mga tinatangkilik. Siya po ang source ng lahat ng mga tinatanggap natin mula po nung tayo ay isilang, mula nung tayo ay nailabas dito sa mundo. Ang lahat po ng yan, lahat po ng meron tayo ngayon ay nagagaling po sa Kanya. At yun po ang gustong makita po sa atin ng Panginoon, yung pagiging generous. At alam naman po natin na nahirapan po ang ating simbahan sa ating mga financial requirement. At sa pagkakataon po ito, ako po ay nananawagan bawat isa na dapat maging generous po tayo. Maging generous po sa terms of pananalapi, terms of time, anything po na sa tingin po natin ay kagamit-gamit sa Panginoon. Kagamit-gamit sa kapwa. Magpagamit po tayo. Maging generous po tayo. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa mensahe ng pagiging generous, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na maghari sa amin ang pusong mapagbigay. Maghari po sa amin ang pagiging reliable, pagiging unselfish, pagiging open-handed, pagiging servant. Dahil alam po namin na mayroon kang layunin, pinili mo po ang bawat isa upang makatulong sa anumang aspeto ng simbahang ito na aming kinabibilangan na iyong pinamumunuhan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at muli kami po ay pinapalalahanan mo na dapat magkaisa
dapat ibigay ang nararapat, ibigay ang more than, Panginoon, sa the usual. Maging generous po kami, Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat po sa iyong mensahe. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan lamang ng iyong Jesus. Amen. Amen. A blessed Sunday, brothers and sisters. Pag-aralan natin ang mensahe ng Panginoon. From John 10:10, that the thief, meaning the demons, devil, Satan, came to steal, kill, and destroy. But Jesus said, He came so that we may have life more abundantly. Sa ibang translation, Jesus came to give us life more abundantly. So, makikita natin doon na yung gawa ng dyablo, ng demonyo ni Satanas, para nakawin ang saya, nakawin ang buhay, bigyan ng miserabling buhay yung mga tao na kanyang kinokontrol, kanyang pinoposes, ang kanyang mga instrumento, yung kanyang mga kasangkapan, yung kanyang cohorts. Naalala nyo kasi nung tinanong nga ng ating Panginoong Hesus yung demoniac, sino ka? Ang sabi niya, Legion. So naalala nyo na sinabi natin na itong taong ito ay talagang masyadong nakontrol ng demonyo, na yung legions, yung libo-libong demonyo na instrumento ni Satanas ay nasa sa kanya upang siya ipahirapan. So ito yun. Ito yung instrumento ng Diablo. Subalit alam na din naman natin that during the time when Christ physically was here on earth, na kanya personally, siya mismo yung gumagawa, katulad ng experience ng demoniac, that Jesus himself did the miracle. Siya yung nagpalaya dito sa demoniac. At sa pinag-aralan natin last Sunday, natagpuan after nito encounter kay Kristo, ay itong tao ay tumino, naging maayos yung kanyang buhay. At may mga pagkakataon sa Luke, makita rin natin na ginamit ng Panginoon yung kanyang mga disipulo. Pinadala niya during his time 2x2 to proclaim the presence, the reality of the kingdom of God, na naririto na ang kaharian ng Diyos, kung saan itong mga disipulo kanyang pinahayo pang magproklama ng presensya ng kaharian ng Diyos, magpagaling sa mga may sakit, magpalaya doon sa mga binihag ng demonyo, at matanggap nila yung pangako ng Panginoon na life that is abundant, life that is free, life that is full. So, iyon yung mga nangyari nung 3 years na nagmi-ministeryo ang ating Panginoon. Subalit alam natin, pagkatapos ng physical presence ng ating Panginoon, kahit na nga napalayaan niya yung maraming mga tao at napalayas niya yung maraming demonyo, ang demonyo ay nanatiling naririto pa rin sa mundo at nagbibigay pa rin ng kahirapan sa maraming tao. Sinasisinga ng maraming tao itong pagkakaroon ng kaisipan ng maraming tao ng pahirapan ng kanyang kapwa. Kagagawa ng demonyo daw yan. Pwede. Kasi sino ba naman na makakapag-influensya sa isang tao para halayin yung kanyang pamilya, pagdusahin, pahirapan yung mga tao sa kanyang kapaligiran? Demonyo yun. Subalit, may ginagawa ang ating Panginoon. So, ang demonyo, nagtuloy-tuloy yung kanyang kilos ng pagnanakaw, pagpatay, pagwasak sa buhay ng mga tao. Subalit, after 3 years na si Kristo ay umakyat na sa langit, at ipinagpatuloy ng kanyang mga disipulo yung work niya, yung trabaho niya, na inilagay sa kanilang balikat to continuously proclaim the presence of the kingdom of God, at ipakita na ang Diyos na kanilang pinagtiwalaan ng Diyos, si Jesucristo, na nasa sa kanilang buhay, at binigyan sila ng mandate na ipagpatuloy yung gawain ng pagpapalaya sa mga tao na nabibihag, pagbibigay ng buhay na ganap at kasiyasiya sa mga tao. Hindi na si Kristo yung physical na gumagawa nun, kundi yung mga disipulo na kanyang iniwanan. So, pagkatapos ng time of the apostles, yung time naman ng iglesia. So, kung ang demonyo patuloy na ang kanyang instrumento para pahirapan ng mga tao ay ang kanyang mga cohorts, yung kanyang mga kampon, si Kristo, mula sa kanyang personal na pagpapalaya, ipinagkatiwala niya sa mga disipulo niya, at mula sa disipulo niya, ipinagkatiwala niya sa iglesia. Di ba ang sabi nga niya,
kay Pedro, nung pinagkatiwala kay Pedro yung susi ng pintuan ng iglesia. Ang sabi nga niya na even the gates of hell will not prevail over the church. At itong iglesia ngayon na ikaw at ako ay kabahagi, ito ngayon tayo, ikaw at ako bilang mga mananampalataya ang nagpapatuloy at magpapatuloy sa gawain ng Panginoon upang ang lahat ng mga tao na gusto ng Diyos na bigyan ng buhay na ganap at kasesya ay maramdaman nila. So, kung meron tayong gustong iwanan sa iyo, ay itong phrase, the church is God's instrument for His people to experience the full life that Jesus promised them. Again, the church is God's instrument for His people to experience the full life that Jesus promised them. So wala na si Kristo physically, tapos na yung gawa ng mga disipulo niya physically, at ang nagpapatuloy ay ikaw at ako bilang kabahagi ng iglesia. So nangangahulugan, kung ang iglesia ang instrumento ng Panginoon upang matanggap natin yung buhay na ganap at kasiyasya na pinangako ng Panginoon, ang iglesia ay dapat manatiling malakas. Because a healthy church is the only remedy to keep people, God's people, well in this sick and dying world. Anong passage natin na pag-aaralan? Sa Acts chapter 2, verse 42. Read with me. They devoted themselves to the apostles' teachings and fellowship, to the breaking of bread and the prayers. Awe came upon everyone, because many wonders and signs were being done by the apostles. All who believed were together and had all things in common. They would sell their possessions and goods and distribute the proceeds to all as any had need. Day by day, they spent much time together in the temple. They broke bread at home and ate their food with glad and generous hearts, praising God and having the goodwill of all the people. And day by day, the Lord added to their numbers those who were being saved. A healthy church is the only remedy to keep God's people well in this sick and dying world. Dahil nga, mahalaga ng iglesia ay malakas. Mahalaga ang iglesia ay malusog. Mahalaga ang iglesia, ang church ng ating Panginoon, kung saan ikaw at ako ay kabahagi, ay matatag dahil ito ang sabi nga natin kanina, instrumento ng Panginoon upang madama ng lahat ng kabahagi ng church ang buhay na ganap at kasiyasya. Paano natin ito makikita? Paano ginawa dito ng mga disipulo, ng mga early believers, na itong prinsipyong ito na kanilang in-apply sa kanilang relationship sa isa't isa, ay ito rin dapat ang makita sa bawat mananampalataya if the church is to remain the instrument of God for the fullness of life ay matanggap ng bawat sa atin kapanahunan. Ngayon, here and now, especially dumadaan ang mundong ito sa iba't ibang uri ng pagsubok at kahirapan. So, paano natin makikita? Paano ginawa ng early church na iminodel sa atin na panatiliin na ang iglesia ay tunay na maaasahan. Ang iglesia, ang church, ay tunay na masasandalan, mapupuntahan ng bawat mananampalataya para dito. Kung sa mundo, katulad sa ating konteksto, sa labas ay punong-puno ng kahirapan, kamatayan, pagdurusa, pagkakasakit. Pero kung ikaw ay kabahagi ng iglesia, kahit nangyayari ang lahat ng yan, kahit hindi pa nakikita natin yung remedy dito sa COVID in the near future, maging nga naman daw yung bakuna, kami ni Meli, nabakunahan kami, pero dinaanan pa rin kami ng COVID at si Meli, sa nakakaalam na iba ay tinamaan yung kanyang lungs at nagka-pneumonia siya, maging yung kidney niya ay nag-suffer. Pero mamaya ikukwento ko sa inyo yung sa kabila ng trahedyang ito, because we are part of the church, naging maganda. Kahit na may trahedyang nangyari sa aming pamilya, sa pagkakasakit ng mahal kong asawa, mahal na nanay ng aking mga anak, nakadama kami in the midst of this trial and difficulties, fullness of life, because we are part of the church. So, yung iglesia natin, ano ba ginawa ng mga unang mananampalataya na dapat gawin natin? Sa verse 42,
Acts chapter 2 verse 42, they devoted themselves to the apostles' teachings and fellowship, to the breaking of bread and prayers. Sa 42 yon, sa verse 46 and 47, day by day, they spent much time together in the temple. They broke bread at home, ate their food with glad and generous hearts, praising God and having the goodwill of all the people. Una, makita natin kung iglesia ay tunay na maging instrumento ng Panginoon para yung buhay na ganap at kasya ay madama natin ang bawat isang kabahagi nito. Dapat ang bawat isa sa iglesia ay tunay na spending their time daily meeting and communing with God, to study His Word, to celebrate the Holy Communion, and fervently pray. Alam niyo, ito yung ginawa ng mga iglesia. Sabi nga, kaya sila masaya. Alam niyo, mga panahon na yun, nag-uumpisa pa lang yung church eh. At alam din naman natin from church history na hindi naging napakagaang ng pag-uumpisa ng iglesia. There were persecution right and left, sa harapan at sa likod, all around them. Kasi this is the new movement. Bagong nangyayari, kalaban ng mga Hudyo, maraming mga Hudyo nagulat. Ano ito? Biglang, naalala nyo, nung mga unang bahagi nitong Acts, si Pedro ay nangaral, at sa kanyang pangangaral, nagulat yung mga tao, sino ito? Mukhang hindi naman siya aral, although alam natin si Pedro ay mayamang tao dahil siya ay fishing magnate, sabi nga ng maraming mga nasa marketplace ministry, maraming negosyante si Pedro. Pero hindi siya kasing edukado in the category of Paul. Pero nang nagsalita si Pedro pala, 3,000 yung na-convert. Kaya nagulat yung maraming tao. At mukhang masaya ito sa pagdami ng mga na-convert, na hindi po ng banal na espiritu, kasabay pa rin. Alam natin yung persecution. Kasi noong mga panahon na yun, hindi handa yung mga Hudyo, hindi handa yung mga nasa kapaligiran nila na mababago yung sitwasyon nila. Mahahati yung kanilang pamilya. Yung iba ay mananatiling Hudyo, yung iba ay sasama dito sa movement ng inumpisahan ng banal na espiritu, yung pagsilang ng iglesia. Kaya hindi madali yung pag-uumpisa ng iglesia. Subalit, sa kabila ng mahirap na sitwasyon, physical persecution, relational persecution, malamang yung mga pamilya nagkahati-hati dahil yung iba na sumama na rito sa bagong movement ng Kristyanismo at yung pamilya nila na iwanan sa pagiging Hudyo, away-awayan. At alam natin, even the Romans, ayaw nila nitong nangyayaring ito, natitreten sila. So, mahirap ang sitwasyon noon. Katulad din natin ngayon, mahirap ang sitwasyon natin. At marami na sa mga tao na nawawalan ng pag-asa. Noon, malamang, dahil sa persecution na kanilang dinadanan, sa hirap na pag-uumpisa ng kanilang gawain, malamang marami doon sa mga tao na kung hindi ang iglesia ay nagpatuloy sa kanilang marubdob, sincere na pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Daily, they meet together. They find the necessity in the young church that they are in. During the time, they find the necessity for them to commune with God daily. For them to study the Word. Ang sabi nga rito, they devoted themselves to the apostles' teachings and to fellowship. So, excited silang lahat. Sama-sama tayo rito. Kahit pinipersecute tayo sa labas, kahit parang we are with the minority, dahil kakaiba itong ating ginagawa, pero kung tayo sama-sama, sino yung po pwedeng makadaig sa atin? Naalala niyo? Dahil sa panalangin nila ng mga alagad na ating Panginoon, there was an incident na si Pedro ay malapit na halos siyang ma-execute, pero pinalaya siya. Lumaya siya miraculously dahil sa fervent prayer ng mga mananampalataya. So ito yung nagbigay ng strength. The early church find strength, find life, natagpuan nila yung kabuluhan ng buhay sa pagsasama-sama. Alam niyo, tayo dapat ganun din eh. Maraming nagbibigay ng takot sa ating kapaligiran. Maraming mga tao na nawalan ng trabaho, maraming mga tao na nagkakasakit, maraming mga tao na naghihirap sa mundong ito. Pero kung titingnan mo kanan kaliwa, itaas ibaba, parang
wala kang mahuhugot na pagmumulan ng pag-asa. Pero kapatid, kung gagawin natin ang katulad ng ginawa ng mga unang mananampalataya, physically, materially, parang ang mundong ito ay kalaban mo at kalaban ko. Lalo kung ikaw ay may sakit. Pero naririto pa rin ang simbahan, ang iglesia. Kung tayo'y sama-sama, ano man ang sitwasyong kinalalagyan mo, malamang hindi tayo magkita-kita dahil wala nga physical church. Pagsama-sama tayo. May mga kapatiran tayo, they gather sa online messenger, sa Zoom, anumang bagay, nag-uusap sa telepono para magpalitan ng kanilang natutunan ng mensahe ng Panginoon. So long as they are able to commune with God individually. Most people, naalala ko, may mga itinuro ako ng mga nagdaang mga panahon. Itong pandemic na to ay nagdulot sa maraming tao na magkaroon ng maraming panahon para mag-quiet time. Dati-rati, nagmamadali, paggising pa lang, hindi na nakakapag-quiet time kasi kailangan ng umalis, matraffic, papasok sa opisina, pagdating sa opisina, puro stress, pag-uwi sa bahay, pagod na. Nakaraan ng isang araw, maghapon, 2, 3, hindi na nakapanalangin, linggo na lang nakapagsasamba. Pero ngayon, because of this pandemic, a lot of people, because of being quarantined, being locked down in their homes, nagkakaroon ng opportunity to commune with God as a church, as believers, as children of God. Ito yung lakas natin eh. Ito yung magbibigay sa atin ng katatagan. This will bring life to us. Ito yung parang antidote dito sa kahirapan na nangyayari sa atin. Will keep God's people well. Mundo natin ay sick. Ang mundo ay dying, but the church is here. Hindi ka nag-iisa, kapatid. Tawagan mo ang iyong kapatid kung hindi kayo nakikita physically. Katulad ng ginawa nila, they celebrate communion. Dati-rati sa church, di ba, magkakasama tayo. Pero ngayon, ang kasama mo ngayon sa communion, ang iyong asawa at mga anak, ang sambahayan, ng bawat sambahayan sa ating sariling bahay. Sabi nga ni iba, parang naging meaningful yung communion ko kasi ngayon, ang nagsaserve si tatay, si nanay, sa aming mga anak. At may mga pagkakataon naman, yung anak ang nagsaserve sa kanilang parents. Maganda ito eh. Pero, bakit na ba nagagawa ng individual na tao? Kasi, hindi niya ginagawa ito individually as a family alone, but ginagawa niya together with all the other families na kabahagi ng church ng ating Panginoon. Alam niyo, there is power in unity. Mayroong pagkakaisa. A healthy church, itong mga believers, nakasumpong sila ng buhay dahil they were zealous in practicing spiritual discipline, praying daily, praying. Naalala nyo, inviting ko lang kayo, alam nyo, meron ang Winwide, ang buong Pilipinas, mga pastors natin sa Pilipinas, mga workers, we gather every day, 5 a.m. to 7 a.m. to pray. Alam nyo, nag-umpisa lang yan sa Win Manila. Dahil si Pastora Tate, ang senior pastor ng Win Manila, inumpisahan lang sana niya sa kanilang local church Win Manila. Since Pastora Tate din ang national coordinator ng Win Philippines Prayer, buong Pilipinas na sumasama. At alam nyo, magandang balita, may taga New York sumasama, may taga Canada sumasama, at yung mga guest speakers, pastors from all over the world. May taga Europe, ilan na sila na nag-share. Pero yung early morning sa atin, late in the day sa kanila, we gather together. Alam nyo, kaya malakas tayo sa Win eh. Meron tayong pagkakaisa sa panalangin. Seryoso tayo sa ating spiritual discipline in studying the Word. Meron tayong prayer journal na pinag-aaralan, and we celebrate communion kung kailan may pagkakataon tayo. Katulad dito mga mananampalataya. Kaya nga, sabi nga, day by day, they spend much time together. Noon sila in the temple. They broke bread at home. So kung hindi sila pwede sa temple, sa kanilang tahanan, they broke bread, they fellowship. Alam niyo, yung breaking of bread nung araw, parang ordinary meal lang yan, tinapay at drink. Pero habang kinakain nila, parang ordinary supper at home. Naghapunan sila. But they remind themselves na, Lord, kaya kami may napagsasaluhan is because you are our Lord. Ikaw ang Diyos namin. So number 1, the church who
practices, spiritual discipline zealously ay gagamitin ng Panginoon para ikaw at ako, lahat ng kabahagi ng simbahan ay makadama ng presensya ng Panginoon, ng buhay na ganap at kasiyasiyan. Di ba? Maraming nagbibigay sa iyo ng takot. Pero kapag puspos ka ng banal na Espiritu, after coming to God in prayer, after communing with God in prayer, after communing with fellow believers, after gathering your family sa iyong tahanan at nanalangin, hindi ba, ang sarap ng buhay. Kahit sa labas ng iyong tahanan, may pandemic, pero sa loob ng iyong tahanan, buhay ka, masaya ka, masigla ka, dahil ikaw ay nakikipag-ugnay sa Panginoon. Ganon sila eh. Hindi lang ginagawa nila seasonal, every Sunday or every Friday, whatever day, Saturday, Sabbath day, but they do it daily. Communing with God, studying the Word, studying the Apostles' teaching, fellowshipping as much as they can. Kung may opportunity sa temple, o kung wala, nagkikita-kita sila sa mga tahanan. Pwedeng 3 pamilya sa tahanan ng isang tao sa isa, or sa ating context, sa ating mga tahanan. Pangalawa, the healthy church na gagamitin ng Panginoon, ang simbahan na gagamitin ng Panginoon para maging daluyan, kanyang instrument for people to receive the fullness, the abundant life that Jesus promised, is a church that genuinely care for each other. Sa Acts 2:44 to 45, sabi, all who believed were together and had all things in common. They would sell their possessions and goods and distribute the proceeds to all as any had need. Noong mga panahon na yun, may mga believers, kasamaan sila na mayaman, may mga hirap, at alam naman natin noon, kapag ang isang pamilya ay na born again, pero nanay na lang dahil namatay na yung tatay, yung mister. So itong pamilyang ito, walang-wala ito dahil alam natin sa Jewish culture, lalaki lang yung pinagmumula ng buhay ng pamilya. Kaya kung wala na yung breadwinner na man of the house, ano mangyayari dun sa asawa niya, sa misis niya, sa mga anak, mga alipin, slaves, servants, maging nung kanyang mga kapwa Hudyo. At ngayon na born again sila, naging Kristiyano sila, tumanggap sila kay Kristo, sumama sila sa iglesia, nandun pa rin yung kanilang pangangailangan. And itong simbahang ito, iba-iba yung estado ng buhay. May nakaaangat, merong hirap sa buhay. Subalit, pansinin ninyo, lahat ng may pangangailangan natutugunan. The church, the early church, nadama yung full life. Kahit nga hikahos sila sa buhay, nakadama ng fullness of life dahil yung mga abundant in material things, ibinabahagi nila yung kanilang abundance, yung kanilang wealth doon sa wala. They genuinely care for each other. Tinitingnan nila yung pangangailangan ng kapwa. They carry each other's burden. Ito yun yung mga early church. Kaya papansinin mo, paano ikaw ay hindi mo mararamdaman yung fullness, abundant life ng ating Panginoong Hesus? Paano mo hindi mararamdaman ito kung ikaw ay kabahagi ng iglesia? Huwag kang sumama sa church. Huwag kang maging kabahagi ng church ng ating Panginoong Jesucristo. Nag-iisa ka lang. Tingnan mo kung may tumulong sa iyo. Kahit anong pangangailangan mo, humingi ka ng tulong, tatanungin pa, kailangan ba talaga ito? Hindi kaya nanloloko ito? Hindi kaya ito? Baka sindikato lang ito. Pero kung ikaw ay kabahagi ng iglesia, pinagharian ka ng banal na Espiritu, maging yung mga tao na kasamahan mo sa church, kahit hindi ka nga humingi, hihipuin sila ng banal na Espiritu to care for you. Ito ang nangyari. Dito sa early church, they were together. All and everyone had all things in common. Kung lahat ay masaya, lahat ay masaya. Kung merong dumadaan sa pagsubok, lahat nakikidama doon sa kanyang pagsubok para no one suffers alone. Kung yung sobra-sobra naman, ibinabahagi niya kung anong mang meron siya. Alam nyo, ikwento ko lang sa inyo yung naudlot kong kwento kanina about yung pagkakasakit ni Melly. Nagulat kami bago mag-pandemic. Meron kamang regular quarterly check-up. Subalit the month before the lockdown, yun yung last check-up namin dahil March, January, February, March yung check-up namin at doon nakita yung mataas yung creatinine niya.
So, ang malungkot, nagsara na nga yung mga clinic at medyo takot na rin kami pumunta sa hospital at mga panahon na yun, hindi pa masyado yung teleconferencing, teleconsulting sa mga doktor. Kaya kami, talagang sa bahay na lang kami kung ano iningatan, hindi namin napansin, lumala yung kidney ni Meli. So mahina na yung kidney niya, na-expose pa siya sa may COVID. At ang sabi nga nung nagpunta kami doon sa hospital, ma'am, siguro, kasi nung tinest kami pareho, negative kami. Kasi bakunado kami, fully vaccinated kami ni Meli, full dose. Dinaanan kayo ng COVID, kaya lang hindi nagtagal sa inyong katawan. Parang dumaan lang. Kaya nung tinest kayo, talagang negative kayo, ako rin negative. So, nung dumaan yung COVID sa katawan nyo, dahil vulnerable yung inyong lungs, nagka-pneumonia ka. Vulnerable yung kidney mo dahil mahina, doon nag-collapse yung kidney, stage 5D. Yung kidney failure ni Meli, kaya ngayon, dinadialysis siya 3 times a week. Alam nyo, that was a devastating time for me. Naalala ko pa nga, nung dinala ko siya sa ospital, sabi niya, negative po kayo, kaya lang yung symptom ninyo, the pneumonia problem, at saka yung kidney condition ninyo, ay parang hindi namin kayo maisama doon sa clinic, ward. Sa mga clean ward ang tawag. So, hindi na kayo doon sa isolation. So, during that time, sabi nung doktor, sige, kung mag-confine na kayo, punta na kayo sa admitting. Habang nakikipag-usap ako sa admitting, sabi ba naman doon sa admitting, sir, yung emergency expenses nyo lang, 59,000 eh. So, ang kinakailangan ninyo, another 50,000 for deposit. Naku, paano ba ito? Wala akong ganun kalaki, emergency yun eh. So, sa madaling salita, hagil-hagil, nag-uusap kami ng aking mga anak. At sabi ng mga anak ko, sige Ray, mako-cover na natin yung hinihingi nilang malaking deposit, even for bayaran na daw muna yung 59 agad. So, ang tagal ko doon. Iniwanan ko si Meli doon sa isolation, parang, hindi pa ito yung full isolation ng mga may COVID, kundi parang isolation place pa lang. Nung nagbalik ako, wala na siya. Biglang sabi ko, nasa na yung asawa ko? Sabi nung nurse, dinala na po doon sa COVID isolation. Teka, pupunta ako sana. Hindi po kayo po pwedeng pumunta doon kasi nag-iisa na siya doon. Bahala ng mga nurse. Alam niyo, si Mrs. ko, si Meli, although siya yung nag-aalaga sa aming lahat, siya yung nag-aasikaso sa lahat sa amin, siya yung talagang ever-present na nanay ng aking mga anak, ever-present wife para sa akin. And for the first time, malayo sa akin siya sa sitwasyon na hindi ko alam kung ano mangyayari. Sabi niya, makikita na lang po kayo kung alin sa dalawa. Hindi na lang tinuloy. Siguro sabi ko, alin sa dalawa, kung ilalabas ng abuna o ilalagay na dun sa clean ward. Alam niyo, for the first time in my 66 years of life, nakadama ako ng sobrang lungkot. Hindi ko maintindihan yung lungkot na yun. Hindi naman depression, lungkot talaga. Talagang, kasi sa mga nakakakilala sa akin, I'm an extrovert person that I love to be with crowds. Pero that time, maraming mga taong pagganon-ganon doon sa hospital, pero ang pakiramdam ko, nag-iisa lang ako. Parang all of a sudden, my world crumbles. Alam nyo, sa ganun, nga ni Sister Badet, nung nag-small group kami, Pastor, gaano katagal yan? Naramdaman mo yan, loneliness. Kaya ako hindi ko maramdaman kung gaano, hindi ko na maurasan, pero mahabang oras. Alam mo, pero what took me out of that slump ay isa may mga nag-text na mga kapatiran, mga kapwa ko pastor, mga elders, mga workers ng church, yung aking mga anak, keeps on texting me. Alam nyo, nadama ko na bigla akong inialis ng Panginoon dahil hindi ka nag-iisa. Kasama mong iglesia. Hindi pa alam ng maraming tao. Marami nga ay nagtatanong lang, Pastor, ano na nangyari? May mga tao na nag-text, nangumusta lang. Hindi nila alam kung ano ikukumusta dahil noon lang nangyari, mga oras na yon. Yung the following day, mga nagte-text na tinetext na nila, kumusta si Meli, kumusta ako, kumusta lahat. Pero that night,
na nandun ako sa sobrang kong lungkot, marami mga nag-text, kumusta na? How are you, Pastor? Yung mga ganong kumusta, na mga taong hindi nalalaman yung nangyayari sa akin, kung wala ako sa church, huwag mo na sabihin, Pastor ako, kung wala ako sa church, saan magagaling yung mga text na yon ng mga tao na ginamit ng Panginoon to lift me up in such a situation that I feel so low and alone. Hindi ko alam kung ano mangyayari kay Meli, hindi ko alam kung ilalabas siya doon, abo na, o ano man. Dahil ang dami kong nakitang istorya na dinig, na pinasok doon, inilabas after so many days, 4 days, 3 days, 2 days lang, wala na. A healthy church. So, maging sa ganong sitwasyon, nakadama ako ng buhay. At parang si Meli, kaya ako, hindi magwawakas ang buhay niya sa ganito dahil alam namin, ang Diyos hindi pa tapos. At ito nga nangyari, nakasurvive kami. The healthy church. In a healthy church, dito mo mararamdaman ang buhay. Naganap at kasya-siya. Dahil sa kahit na ikaw ay nagdurusa, may kapatiran ka. Nahihipuin ng Panginoon. May kapatiran ka na maglalagay ang Panginoon sa puso ng concern for you in such a time na kailangan mo ng concern, may concern na darating. At hindi lang concern, mga prayers pa at mga financial support na kailangan namin. Actually, meron pa nga tayong mga nagsabi, Pastor, sabihin mo lang, yung aking kaibigan taga Singapore, sabi niya, Pastor, humiyaw ka lang. Humiyaw ka lang, nandito ako. Ano man ang ihiyaw mo? Ako, kung humiyaw kaya ako ng malaking halaga. Pero alam ko, kahit itong kapatid kong ito, associate pastor sa Singapore, hindi yun magsasabi ng humiyaw ka lang, kung hindi sisigaw din ng pag humiyaw ko, may sagot yun. Alam nyo, ganito yung mga kapatiran natin. From all over, Europe, America, Asia, nagdatingan ng mga tulong at lalong-lalo sa Pilipinas. Mga kapatiran, alam ko hirap din sila sa buhay. Alam ko hindi naman masagana yung kanilang pinagdadaan. May mga wala pa nga, alam ko walang trabaho, pero nagbigay pa rin sila. Pastor, kailangan mo ito. A church that cares, genuinely cares for each other, regardless of who you are. May mga kapatid ka na mga ngalaga sa iyo. Nakapatira natin. Kapwa ko, Pastor, salamat sa inyong mga panalangin. Mga workers sa Win Makati, members sa Win Makati, mula sa pinakatanda hanggang pinakabata, yung overseer natin, international, he rallied yung mga churches internationally para magpadala ng suporta. Si Pastor Rene, yung national overseer natin, si Pastor Mer, he rallied the churches sa Pilipinas para magpadala ng suporta at panalangin. Salamat. Salamat sa Panginoon. Full life. A healthy church. A church that breathes life. That brings life sa bawat isa na nagdurusa. Itong pandemic na to, kapatid, huwag kang umalis sa iglesia. Lalo kang lumapit dahil ito ang instrumento ng Panginoon doon para mangyari sa iyo yung ipinangako niyang life more abundantly. At dahil sa ministering nitong mga disipulo, nitong mga early church, a healthy church na not only do they care for each other, but the healthy church care to minister to whoever. Itong simbahan, itong early church, a healthy church, malakas sila, malusog sila, pinanggagalingan sila, instrumento sila ng buhay, na pagmumula ng buhay, na manggagaling sa Panginoon, they effectively minister. Kasi sa resulta, dahil they devote themselves daily to the apostles' teaching, sila nananalangin tuloy-tuloy na seryoso, they broke bread, they commune with one another and commune with God sa pag-aalaala ng Lord's Supper. Ano nangyari? They were able to effectively minister to people. Ang sabi sa Acts 42, awe came upon everyone because many wonders and signs were being done by the apostles. Alam nyo, dahil yung iglesia ay
nangangalinga sa bawat isa, naging malaya, maluag yung kamay ng mga apostol para gawin yung ministeryo sa pagpapahayag, pagpapakita ng himala, paggawa ng signs and wonders, pag-advance ng kingdom. Kasi hindi na concern ng mga apostol, o sa atin, mga pastor, yung pangangalaga, dahil yung mga miyembro nangangalaga sa isa't isa. So, medyo lumuag yung schedule nung nila apostol Pablo, apostol Pedro, nila Lucas, lahat sila. Kaya nagagawa nila yung work of prayer and ministry of the word. The church. Kaya ang nangyari, kinakitaan ng iglesia ng kapangyarihan. Buhay, sabi nga natin, the church is God's instrument upang matanggap ng lahat ng tao yung abundant life na pinagkaloob ng Panginoong Jesucristo, pinangako ng Panginoong Jesucristo. So, because the apostles were free to do the ministry that they had to do, kaya nga, mga patay na bubuhay, mga may sakit gumagaling, ang mga unbelievers ay nako-convert. Kaya, ang sabi sa verse 47, and day by day, the Lord added to their number those who were being saved. So, dahil sa, talagang, sinong hindi maaakit sa ganitong klase ng iglesia? Kung pagpasok mo pa lang, dama mo na pag-ibigan ng isa't isa. Pagpasok mong may pangangailangan, lalabas ka na natugunan yung pangangailangan. Pumasok ka na napakalungkot mo, lalabas ka na may saya. Pumasok ka sa iglesyang ito na nag-iisa, ngayon bigla ka nagkaroon ng mapagmahal na pamilya. Can you imagine? Pumasok ka na may sakit, may nanalangin sa iyo para sa iyong kagalingan. The church ministers to one another. They minister effectively. Kaya ang Panginoon tuwan-tuwa sa iglesyang ito. The Lord added to their number. Marami, alam nyo, marami mga churches. Marami silang programa. Paano ba lumago ang simbahan? Marami mga 1, 2, 3, 4, church growth ministry, church growth, blah, blah, blah. Marami mga seminars. Marami mga programa. Marami mga ginagawa yung iba't ibang uri ng simbahan para lumago. Pero alam nyo, sikreto ng paglago ay kapag ang iglesia ay healthy, ang iglesia ay pinagmumula ng buhay, ang iglesia, ang church, ay sinasakatuparan yung inaasahan ng Panginoon sa kanya na maging instrumento upang yung pangako ng Diyos na abundant life ay matanggap ng mga tao na papasok sa iglesia. Ang church ay naririto. Kaya nga ang Panginoon babalik para kanyang kunin ang kanyang iglesia na ginawa yung kanyang trabaho. So, no matter how many evangelistic work you do, gawa na programa, lahat, pero kung hindi ang iglesia totoo na nagkikare sa isa't isa, seryosong nadidevote ng time sa spiritual discipline, hindi dadami ang iyong iglesia. Ang paglago ng simbahan, ang Diyos ang nagpapalago. Dahil nakikita ng Diyos, ang iglesyang yan, ang church niya, ay ginagawa, nabigyan ng buhay yung mga tao na pumapasok sa Kanya. Dahil yan ang gusto ng Diyos Na ang bawat isa ay madama ang Kanyang presensya. Ang bawat isa, di ba? If I be lifted up, I will draw all men unto myself. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, kapag ang iglesia ay naging instrumento upang si Jesus ay maiangat at madama ng lahat ng taong hindi ako nagkamali sa pagsama sa iglesyang ito. Hindi lamang natanggap ko ang kaligtasan ng aking kaluluwa, kundi kung anuman pangangailangan meron ako natutugunan ng mga kasamahan ko sa iglesia. Na lumalago ako sa pananampalataya, lumalago ako sa nagiging makapangyarihan ng buhay ko sa espiritu, at sa material, sa physical, narito ang kapatiran upang ako'y tulungan at damayan. At ako rin, nagiging instrumento ng Panginoon upang damayan ng iba. Hindi ko kailangan maging sobrang yaman o sobra kung ano man. Ang mahalaga, nandiriyan ang iyong puso na napapagamit sa ating Panginoong Hesus upang maging kabahagi ng church na ito. Na tunay, ang sabi nga natin kanina, na instrument ng Panginoon for people to experience the full life that Jesus promised. Because a healthy church is the only remedy to keep God's people well in this sick and dying world. Tayo manalangin. Panginoon, marami pong salamat na dumating ka sa mundong ito. Ipinakilala mo, ikaw, na Diyos
na nagkatawang tao upang iligtas kami. At kasama ng pagliligtas na yan ng aming kaluluwa is tiyakin mo, Panginoong Hesus, na kami ay kabahagi ng pamilya kung saan kami ay lalago at madadama namin ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng pagmamahala ng bawat isa. Ang iyong kalinga na madadama namin sa pamamagitan ng kalinga ng bawat isa. Ang buhay na ganap at kasyesya na aming nadarama dahil ikaw ay kumikilos sa bawat isa. Panginoon, marami pong salamat sa pag-ibig mo sa amin. Thank you, Father, for using us, your church, so that people may be saved. So that we will be your instrument, Panginoon. So that people who come to church will experience your full life. Salamat po, aming Ama. At kapatid ko, ikaw naman nakikinig ngayon. Kasama ka ng pamilya mo. At maaari ang ilan bahagi ng pamilya mo ay na kay Kristo na, kabahagi na ng iglesia. Subalit ikaw ay hindi pa. Nakumbida ka nila, kapatid, kaya ka nasa tahanan iyan, kaya ka ngayon kasama nila. Kung ikaw ay bisita, o ikaw ay kamag-anak, anak na dumadalaw, hindi aksidente yan. Kaya ka naririyan sa harapan ng gadget mo, ng television, anumang pinapanooran mo nitong ating service, ay dahil gustong ipaunawa sa iyo ng Panginoon, may buhay na nakalaan para sa iyo. Maging kabahagi ka ng iglesia sa pamamagitan ng pagtanggap mo kay Kristo, na ulo na iglesia, na siyang nagtatag na iglesia, si Yesu Kristo, tanggapin mo na iyong Panginoon at tagapagligtas. Pangungunahan kita, kapatid, sa panalangin. Sabihin mo, Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang aking Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Salamat na ibinahagi mo ko sa iyong pamilya, sa iyong church. At ngayon nakatitiyak ako, hindi lamang buhay na walang hanggan na naghihintay sa akin, kundi maging sa buhay sa mundong ito, ang ganap at kasyesiyang buhay dahil kabahagi ako na iyong iglesia na nagmamahal, kasama kong lalago sa pananampalataya at kasama kong maglilingkod para sa iyong kalwalhatian sa pangalan mo, Jesus. Amen. 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 Morning. Once again, before we end on our worship service, let me read this to you in Colossians chapter 3, verse 16. Let the word of God in Christ dwell in you richly as you teach and admonish one another with all wisdom, and as you sing psalms and hymns, spiritual song with gratitude in your heart to God. Tayo po yung manalangin. Panginoon naming dakila, marami pong salamat sa pagkakataon na kami po, Panginoon, ay makapagsamba sa iyo, makapagpasalamat. Salamat po, O Diyos, sa katagumpayan, Panginoon, na binigay mo sa bawat isa sa amin, na kung saan ay yung mga salita ang nagbigay sa amin ng tatag, Panginoon, ng tibay ng aming spiritual na buhay. Ganun din po, Panginoon, nagpapasalamat kami sa oras na to, na kung saan pinagkatipon mo po kami upang makinig at mabigyan ka, Panginoon, ng papuri at pasasalamat. Dakilang Diyos, muli po kami nagpapasalamat na gabayan mo po kami sa buong maghapon at sa mga darating na panahon, Panginoon, ng aming buhay. Dalangin po namin, O Diyos, na pangunahan mo po ang aming buhay. Kahit ganito po ang sitwasyon po namin, Lord God, patuloy mo po kami ingatan, pangunahan sa aming pang-araw-araw na buhay. Tunay nga, Panginoon, na napakaganda ng iyong mga salita na binigay po sa amin ngayon, na kung saan ito po ay nagbigay encourage sa amin, O Diyos, nagbigay kalakasan kung paano kami patuloy na magtiwala sa iyo, Panginoon, sa pang-araw-araw. Ganon din po, O God, nagpapasalamat po kami sa patuloy na pag-iingat mo sa bawat isa sa amin. Sa bawat isa, Panginoon, na kung saan nandoon yung nangihina dahil sa sitwasyon. Pero, Panginoon, marami pong salamat dahil nandyan po ang iyong pag-ibig sa amin. Nandyan po ang iyong pag-asa sa bawat isa sa amin na patuloy na nararanasan po namin. Tunay na marami pong salamat, Panginoon. Napakabuting po, Diyos. Ikaw ang dakila sa lahat. Makapangyarihan. Purihin ka.
Salamat, salamat, O Diyos. Purihin ka. Sa iyo po namin binabalik ang lahat na kapurihan, kapasalamatan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen.